Ang Tokyo Ravens ay nakatakda sa modernong Japan, na ngayon ay ginawang legal ang pagsasagawa ng magic sa pang-araw-araw na buhay. Maging ang magic ay naging isa sa mga compulsory subject na itinuturo sa mga high school sa Japan. Ang pagsasanay na ito ng mahika ay nagsimula nang matalo ang Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahong iyon, isang matandang lalaki na nagngangalang Yako Tsuchimikado ang nagtataglay ng pinakamalakas na kasanayan sa mahika, at naatasan na malawakang magturo ng modernong salamangka at protektahan ang bayan ng Tokyo sa kanyang mga mahiwagang ritual. Ngunit isang araw, nagkamali siya sa isa sa mga magic rituals na ginawang magnetic field ang lungsod ng Tokyo para sa ilang demonyo at mapanganib na supernatural phenomena. Kaya naman ang pamahalaan ay bumuo ng hukbo na tinatawag na Junitenso Troop, na binubuo ng 12 banal na general na may napakataas na kasanayan sa mahika upang protektahan ang lungsod ng Tokyo. Makalipas ang ilang daang taon pagkamatay ni Yako Tsuchimikado, naniniwala ang ilang tao na muling nagkatawang tao si Yako sa isa sa mga inapo ng pamilyang Tsuchimikado. Isa sa mga anak na babae ng Tsuchimikado nuclear family na pinangalanang Natsumi Tsuchimikado ay itinuturing na nagmana ng mahiwagang kapangyarihan ni Yako. Kaya naman, pumasok si Natsumi sa pinakamahusay na Magic Academy sa Japan para sanayin para protektahan ang kanyang pamilya at isagawa ang malaking responsibilidad ng pamilya Tsuchimikado. Habang nag-aaral siya sa Magic Academy, kailangan niyang itago ang sarili bilang isang lalaking estudyante para mapanatili ang tradisyon at prestihiyo ng pamilya Tsuchimikado. Bilang karagdagan sa nuclear family, may mga non-nuclear family ang Tsuchimikado na kinakailangang matuto ng magic ng proteksyon upang maprotektahan ang nuclear family ng Tsuchimikado. Isa sa kanila ay si Harutora Tsuchimikado. Si Harutora ay isang binata mula sa non-core Tsuchimikado family at walang magic power. Hindi niya magawa ang pinakapangunahing kasanayan sa mahika, kung saan ay ang pagtuklas ng presensya ng mga supernatural na espiritu sa paligid niya. Gayunpaman, noong bata pa si Harutora, nangako siya kay Natsumi na magiging personal na lingkod niya at paprotektahan siya kapag lumaki na siya. Ngunit habang tumatanda si Harutora, napagtanto niya ang kanyang mga pagkukulang at limitasyon sa mahika. Nawawalan na siya ng gana na mag-aral ng magic at ibaon ang kanyang pangarap na maging isang onmyoji. Ang onmyoji mismo ay isang terminong ginamit upang tukuyin ang isang taong may magical genius skills. Sa simula ng anime, ipinakita sa eksena ang oras kung kailan nag-e-enjoy si Harutora sa Night Market Festival sa kanyang village kasama ang kanyang dalawang kaibigan, sina Hokuto at Toji. Sa gabi ng pagdiriwang na ito, nag-wish si Hokuto sa isang dambana para kay Harutora na mag-aral at magsanay sa pagiging isang onmyoji. Si Harutora, na nakakita sa nilalaman ng kahilingan ni Hokuto, ay labis na inis sa kanya, na patuloy na nagpipilit sa kanya na maging isang onmyoji. Nang makita ang mukhang galit na reaksyon ni Harutora, nalungkot at nadismaya si Hokuto, kaya nagpasya siyang umalis sa dambana. Di nagtagal, isang teenager na babae na nagngangalang Suzuka Dairenji ang nagpakita sa harap ni Harutora at Toji. Si Suzuka ay dating miyembro ng hukbo ng 12 banal na general na pinaghahanap ng mga opisyal ng gobyerno, dahil pinaghihinalaang nagpaplanong magsagawa ng ipinagbabawal na magic ritual. Sa kasalukuyan, naghahanap si Suzuka ng isang miyembro ng pamilyang Tsuchimikado para makuha niya ang kanyang magic power at gamitin ito para magsagawa ng soul returning ritual. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dumating ang ilang opisyal mula sa Magic Investigation Department upang arestuhin si Suzuka para pigilan ang ipinagbabawal na ritual na gagawin niya. Ngunit ang lahat ng mga opisyal mula sa Magic Investigation Department ay madaling matalo sa kanya sa tulong ng kanyang hukbo ng mga occult spirit. Matapos matalo ang lahat ng mga opisyal, inaresto ni Suzuka si Harutora dahil inakala niyang miyembro ito ng nuclear family ng Tsuchimikado. Ngunit matapos marinig si Hokuto, na dumating na tumatawag sa pangalan ni Harutora, napagtanto ni Suzuka na hindi siya ang Tsuchimikado nuclear family na kanyang hinahanap. Actually, hinahanap niya ang tagapagmana ng magic power ni Yako Tsuchimikado, na walang iba kundi si Natsumi Tsuchimikado. Nagpasya si Suzuka na palayain si Harutora matapos niya itong pwersahang halikan. Si Hokuto, na lihim na may nararamdaman para kay Harutora, ay nalungkot nang makita iyon. Kinabukasan, pumunta si Harutora sa isang lugar para balaan si Natsumi tungkol kay Suzuka, na aktibong nang-hunting sa kanya. Ngunit hindi pinansin ni Natsumi ang mga salita ni Harutora dahil kailangan pa niyang manatili ng ilang oras upang protektahan ang sagradong altar ng kanyang pamilya sa nayon. Hindi pa siya nakabalik sa Tokyo bago niya mapigilan si Suzuka, na gagawin sana ang ipinagbabawal na ritual sa altar. Ang ipinagbabawal na ritual na gagawin ni Suzuka ay isang ritual na ginagamit upang maibalik ang mga kaluluwa ng mga taong namatay. Ang ritual ay huling ginamit ni Yako Tsuchimikado at maaari lamang isagawa gamit ang magic power ng pamilya Tsuchimikado. Biglang may naramdaman si Harutora na kakaiba sa loob ng kanyang katawan sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Nakaramdam siya ng suffocation at nagsuka ng papel na anting-anting na naging bubuyog. Agad na tinusok ng bubuyog ang leeg ni Natsumi at naubos ang kanyang magic power.
Ang bubuyog pala ay Shikigami o messenger spirit na likha ni Suzuka na ipinasok sa katawan ni Harutora sa kanilang halikan kagabi. Si Natsumi, na nalugmok dahil nawala ng lakas at ang ilan sa kanyang magic power, ay agad na dinala ni Harutora pabalik sa kanyang bahay upang maisagawa niya ang healing ritual. Matapos ihatid si Natsumi sa kanyang bahay, agad na hinanap ni Harutora si Suzuka, na nagdala ng Shikigami na naglalaman ng magic power ni Natsumi. Nang matagpuan niya si Suzuka, natuklasan niya kung bakit pinilit nitong gawin ang ipinagbabawal na ritual. Gusto niyang buhayin ang namatay niyang kuya dahil mahal na mahal niya ito. Handa pa siyang isakripisyo ang sarili para mailigtas ang kuya. Nang marinig iyon, sinubukan ni Harutora na hikayatin si Suzuka na isuko ang kanyang intensyon. Ngunit nabigo ang pagtatangka dahil may isang pulis na biglang sumalakay sa kanya. Si Suzuka, na nakaramdam ng galit, ay nagsimulang salakayin ang pulis at si Harutora. Nang akmang sasalakayin ng mahiwagang espiritong mandirigma ni Suzuka si Harutora, biglang dumating si Hokuto at pinrotektahan siya. Bilang resulta, siya ay tinusok ng mga makamandag na pangil ng supernatural na espiritu at namatay. Bago ang kanyang huling hininga, ipinagtapat ni Hokuto ang kanyang pagmamahal kay Harutora, pagkatapos ay naging anting-anting na papel. Pagkatapos ng kamatayan ni Hokuto, agad na napaiyak si Harutora upang puntahan si Natsumi, na nagpapagaling sa kanyang tahanan. Nakiusap si Harutora kay Natsumi na tanggapin siya bilang kanyang personal magic servant. Nang makita ang pagiging maalab sa mga mata ni Harutora, agad na pumayag si Natsumi kay Harutora bilang kanyang servant. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang maliit na ritual sa pamamagitan ng paglalagay ng asterisk sa mukha ni Harutora kasama ang kanyang dugo upang ipahiwatig ang service contract ni Harutora sa kanya. Ang asterisk ay may spell na maaaring magpapahintulot kay Harutora na makita ang mga supernatural na espiritu sa paligid niya. Mukha siyang namangha sa spell dahil hindi pa siya nakakita ng supernatural na espiritu noon. Nang sumunod na gabi, agad na pumunta sina Natsumi at Harutora sa sagradong altar na matatagpuan sa tuktok ng burol ng nayon. Medyo na late sila dahil inihanda na ni Suzuka ang lahat ng mga gamit sa ritual, tulad ng katawan ng kanyang kuya at ang libu-libong anting-anting na ginawa niya gamit ang sarili niyang dugo upang simulan ang ritual na pagbabalik ng kaluluwa. Pagkatapos ay ipinasok niya ang Shikigami na naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan ni Natsumi sa katawan ng kanyang kapatid at nagsimulang mag-cast ng isang soul returning spell. Sa kasamaang palad, ang resulta ng ritual ay hindi tulad ng inaasahan ni Suzuka. Biglang inatake ng kanyang nabuhay na kuya si Suzuka na para bang hindi siya nito nakikilala. May demonyo pala na kumokontrol sa katawan ng kapatid ni Suzuka. Si Harutora, na dumating sa altar, ay agad na tumakbo upang iligtas si Suzuka sa pamamagitan ng pag-atake sa masamang espiritu mula sa katawan ng kapatid ni Suzuka. Sa kabutihang palad, nagawang selyuhan ni Natsumi ang masamang espiritu sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Matapos matanto ni Suzuka na hindi na niya mabubuhay muli ang kanyang kapatid, mukha siyang malungkot at bigo. Nagpa siya ang isang desperadong Suzuka na hayaan siyang patayin ni Harutora bilang paghihiganti sa pagkamatay ni Hokuto. Gayunpaman, tila pinatawad ni Harutora si Suzuka at walang intensyon na saktan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Natsumi kay Harutora na si Hokuto ay isa lamang Shikigami na kinokontrol ng isang tao sa isang lugar. Nang marinig iyon, napakagaan ng pakiramdam ni Harutora at umaasa na makikilala niya ang taong kumokontrol kay Hokuto. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang lumipat si Harutora sa lungsod ng Tokyo upang mag-aral sa parehong Magic Academy na dinaluhan ni Natsumi. Kahit na wala pa rin siyang likas na talento sa mahika, determinado si Harutora na matuto ng mahika para protektahan si Natsumi. Sinamahan ni Toji si Harutora na pumasok sa akademya para lagi niya itong kasama. Nang makipagkita si Natsumi kay Harutora sa Tokyo, tinawag niya ito sa parehong paraan ng pagtawag sa kanya ni Hokuto. Ginamit pa niya ang eksaktong parehong ribbon na karaniwang isinusuot ni Hokuto. Ngunit hindi pa rin ito namalaya ni Harutora, at napagtanto ni Toji na si Hokuto ay isang Shikigami na nilikha ni Natsumi. Sa dormitoryo, naalala lang ni Harutora na binigyan siya ng kanyang ama ng isang protective talisman. Matapos ma-activate ang anting-anting, biglang lumitaw ang isang demonyong pusa na kahawig ng isang batang babae na nagngangalang Konkon. Si Konkon ay may mahiyain at childish na personalidad dahil sa pagiging aktibo kamakailan at wala pa ring gaanong karanasan. Gayunpaman, siya ay dinisenyo upang palaging protektahan si Harutora mula sa mga panganib na sasapit sa kanya mamaya. Kinabukasan, sinimulan nina Harutora at Toji ang kanilang unang araw bilang mga transfer student sa pinakamahusay na Magic Academy sa Tokyo. Nakilala nila ang principal ng Magic Academy na nagngangalang Mio, at pagkatapos ay ginabayan sila ng isang lalaking guru na magiging homeroom teacher nila na nagngangalang Jin Otomo. Pagkatapos ay ipinakilala ni Otomo Sensei sina Harutora at Toji sa buong klase bilang mga bagong transfer student. Sa unang pagkikitang iyon, napagtanto ni Harutora na si Natsumi ay mukhang lalaki at walang ibang estudyante ang nakakaalam na siya ay babae.
Sa kalagitnaan ng pagpapakilala ay biglang nagprotesta ang isa sa mga babaeng estudyante na nagngangalang Kyoko sa presensya ni Harutora at Toji dahil pumasok sila sa akademya sa kalagitnaan ng semestre. Itinuring niya itong isang espesyal na pagtrato na maaari lamang gawin sa pamilya Tsuchimikado. Nang marinig ang protesta, agad na pinabulaanan ni Natsumi si Kyoko at ipinagtanggol sina Harutora at Toji. Nang makita ang maigting na sitwasyon sa pagitan ni Natsumi at Kyoko, nagpa siya si Otemo Sensei na hayaan si Kyoko na makipag-head-to-head kay Harutora. Gaya ng inaasahan, si Harutora ay natalo ng husto sa laban kung isa sa alang-alang na si Kyoko ay isa sa mga pinakamahusay na estudyante sa akademya. Ngunit dahil sa labanang ito, naging tanyag si Harutora sa kanyang mga kaibigan sa akademya dahil naglakas loob siyang labanan si Kyoko, na itinuturing na isang elite na estudyante. Hangang-hanga ang mga kaklase ni Harutora sa cute at adorable na si Konkon. Si Kyoko, na nakakita nito, ay nagsimulang mapagtanto ang kanyang pagkakamali at nagpa siya na humingi ng tawad kay Harutora. Habang nag-uusap sina Kyoko at Harutora sa may hagdanan, aksidenteng nakita sila ni Natsumi at na-misunderstood niya ang kanilang relasyon. Mukhang nagseselos siya sa closeness ni Kyoko at Harutora. Lumapit kaagad si Harutora kay Natsumi para ipaliwanag ang totoong nangyari sa kanya. Ngunit biglang lumitaw ang isang masamang espiritu at kinidnap si Natsumi. Sinabi ng isa sa kanilang kaklase na nagngangalang Tenno na ang masamang espiritu ay malamang na ipinadala ng kultong Yako Tsuchimikado, na nahuhumaling sa muling pagbuhay kay Yako. Iniisip ng grupo na sa pamamagitan ng paggamit sa katawan ni Natsumi, na kilala bilang reinkarnasyon ni Yako, mabubuhay nila siya mula sa mga patay. Humingi ng tulong sina Harutora at Toji kina Tenno, Kyoko, at Konkon para mahanap ang kinaroroonan ni Natsumi. Nang dumating si Harutora at ang kanyang mga kaibigan sa kinaroroonan ni Natsumi, agad na tinawag ng kidnapper ang isang demonyong espiritu upang labanan sila. Sa kabutihang palad, nagawang talunin ni Harutora at ng iba pa ang demonyong espiritu gamit ang kombinasyon ng kapangyarihan ng mahika at mga bagong sandata na ibinigay ni Otemo Sensei kay Harutora. Matapos iligtas ni Harutora, agad na naglabas si Natsumi ng isang dragon spirit na maaaring kumain ng demonyong espiritu. Ang lalaking sumamba kay Yako, na nakakita sa dakilang kapangyarihang taglay ng dragon, ay mukhang natigilan at natakot. Sa wakas ay pinili niyang tumakas sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang buwan, malapit nang haharapin ni Harutora, Natsumi, at ng iba pang klase ang huling pagsusulit. Bagamat malamang na mahina si Harutora sa mga written exams, nagpapakita siya ng makabuluhang pag-unlad sa isang pagsusulit sa labanan. Si Harutora, na lalong bihasa sa paggamit ng spear weapon na ibinigay ni Otemo Sensei, ay kayang talunin si Kyoko sa one-on-one combat test. Higit pa rito, sa panahon ng pagsubok laban sa masasamang espiritu, sumali ang mga estudyante sa isang grupo upang labanan ang mga supernatural na espiritu na inihanda ng akademya. Ang supernatural na espiritu ay biglang naging isang malawak at hindi mapigil na espiritu ng demonyo sa oras ng pagsubok. Ang demonyong espiritu ay kumalat pa sa iba't ibang lugar sa sentro ng lungsod. Ang departamento ng exorcism ay nagsimulang makakita ng presensya ng mga espiritong ito at nagpadala ng mga tropa ng mga banal na general upang harapin ang bawat masamang espiritu. Si Toji, na dumaranas ng exorcism test, ay biglang nahulog sa sakit, at ang sakit na kanyang naramdaman ay tila nauugnay sa kababalaghan ng masamang espiritu sa pagkakataong ito. Nang makita ang masasamang espiritu na nagsimulang lumaki at nawala ng kontrol, agad na pinakawala ni Natsumi ang mga dragon na espiritu sa kanilang paligid. Ngunit bago nila mapuksa ang masamang espiritu, biglang lumitaw sa gitna nila ang isang higanteng demonyo. Ang demonyo ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na demonyo na pinangalanang Nue. Isa sa mga sugo ng 12 general na nagngangalang Raiji Kagami ay itinalaga upang talunin ang mga masasamang espiritu sa lugar ng Magic Academy. Sa isang maikling spell, pinaramdam ni Kagami kay Nue ang sakit at paghihirap. Ngunit nang malapit na niyang iselyo at sirain si Nue, ang demonyo ay nakabawi at nakatakas mula roon. Napagtanto ni Kagami na nakakita kay Toji na nasasaktan, na may mali sa kanya. Sa isang maikling obserbasyon, nakikilala niya kaagad si Toji bilang isang kalahating demonyo. Mukhang nabigla ang mga kaibigan ni Toji sa sinabi ni Kagami dahil alam nilang ordinaryong tao lang si Toji sa lahat ng oras. Habang si Harutora, na alam na talaga na si Toji ay isang kalahating demonyo, ay hindi nagulat at sa halip ay mukhang malungkot. Saglit na nagbago ang eksena nung ilang taon na ang nakalipas ng iligtas ng ama ni Harutora si Toji mula sa black magic terrorism na umatake sa village kung saan siya nagmula. Sa panahon ng malaking takot, si Toji ay nalantad ng husto sa kapangyarihan ng black magic, na nagdulot ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang ama ni Harutora, na isang dalubhasa na may kapangyarihang protektahan, ay nagpa siya na isil ang lahat ng masamang enerhiya sa katawan ni Toji upang mamuhay siya ng normal tulad ng ibang mga bata. Ipinaliwanag ng lahat ng mga pangyayari sa nakaraan ang lahat ng mga pagbabagong naranasan ni Toji sa panahong ito.
Ang pag-atake ng demonyong espiritu na kumalat sa buong lungsod ay nagudyok sa masamang espiritu sa katawan ni Toji na bumangon at kontrolin ang kanyang katawan. Matapos ma-neutralize ni Kagami ang masamang espiritu sa katawan ni Toji, biglang lumitaw ang isa pang banal na general na nagngangalang Zenjiro at hiniling si Kagami na sumama sa kanya upang habulin ang demonyong si Nue. Pagkatapos noon, agad na dinala ni Harutora at ng kanyang mga kaibigan si Toji sa ospital para mapatatag ng mga magic doctor ang demon seal na inilagay ng ama ni Harutora noong nakaraan. Hiniling ni Harutora sa iba pang kaklase na huwag matakot kay Toji at manatiling handang makipagkaibigan sa kanya sa waiting room. Hindi nagtagal, dumating ang isa sa mga sugo mula sa punong guro upang hilingin kay Natsumi at sa iba pa na pumunta sa punong guro. Nakatanggap ang punong guro ng abiso mula sa departamento ng pagpuksa na humihingi ng pahintulot na gamitin ang dragon ni Natsumi upang akitin ang mga demonyo. Sa ganoong paraan, mas madaling sirain ng extermination squad ang lahat ng masasamang demonyo sa kanilang lungsod. Matapos marinig ang paliwanag ng principal ay agad namang pumayag si Natsumi. Nang matapos ang usapan, biglang nakatanggap ng tawag ang principal mula sa ospital na nagsasabing tumakas si Toji. Si Harutora, na nakarinig nito, ay labis na nag-alala at humingi ng tulong kay Tenno sa paghahanap sa kinaroroonan ni Toji. Samantala, si Natsumi at Kyoko ay makikipagtulungan sa extermination department upang akitin ang mga demonyo. Si Zenjiro at ang isa sa kanyang mga kapartner sa pananaliksik na nagngangalang Hirata, ay gagabay sa kanila sa larangang inihanda ng departamento. Gaya ng hinulaan kanina, ang dragon na ipinatawag ni Natsumi ay nagawang maakit ang mga demonyo palabas ng sentro ng lungsod at sa mga bitag na inihanda ng mga banal na general. Ngunit muling nakatakas ang demonyong si Nue sa magic trap na nilikha ng mga banal na general. Nagpasya sina Zenjiro at Natsumi na habulin ang demonyong si Nue sa isang motor. Sa ibang lugar, sa wakas ay nahanap na ni Harutora ang kinaroroonan ni Toji. Si Toji, na kasalukuyang kinokontrol ng demonyo sa kanyang katawan, ay nagsisimula ng makaramdam ng pagod at nagpasya na hayaan ang kanyang sarili na durugan ni Harutora. Naisip ni Toji na hindi na siya makokontrol na parang demonyo. Gayunpaman, si Harutora, na nagmamahal kay Toji gaya ng kanyang sariling kapatid, ay piniling huwag sumuko sa kanya. Sinusubukan niyang iparamdam kay Toji na hindi siya demonyo. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ngayon ay marami na silang mga kaibigan na labis na nagmamalasakit sa kanya. Nang sasalakayin na sana ni Toji si Harutora, hindi man lang umiwas si Harutora dahil naniniwala pa rin ito sa kanya. Dahil sa sinseridad ni Harutora, si Toji ay agad na nagbagong anyo muli. Bagamat sa huli ay agad siyang nawalan ng malay. Sina Natsumi at Zenjiro, na tumutugis sa demonyong si Nue, ay biglang nakita sina Harutora at Konkon, na inaatake ng demonyong lobo. Pagkatapos ay inutusan ni Zenjiro sina Natsumi at Harutora na mauna upang habulin ang demonyong si Nue habang nakikipaglaban siya sa demonyong lobo. Matapos mahanap ni Natsumi at Harutora ang demonyong si Nue, sinubukan ni Harutora, sa tulong ni Konkon, ang kanyang makakaya upang talunin ang demonyong si Nue. Samantala, susubukan ni Natsumi na kontrolin ang kanyang dragon para balutin ang katawan ng demonyong si Nue. Sa panahon ng kagipitan, biglang dumating si Toji at dinala ang sibat ni Harutora at inihagis ang sandata kay Harutora. Sa tulong ng sandata, agad na inilagay ni Harutora ang lahat ng kanyang lakas upang talunin ang demonyong si Nue. Matapos ang isang matinding labanan, sa wakas ay natalo niya ang demonyong si Nue. Matapos ang demonyong si Nue ay matagumpay na nawalan ng magawa, si Natsumi ay agad na gumawa ng spell para selyuhan at sirain ang demonyo. Nang pauwi na sina Harutora, Natsumi, Konkon, at Toji matapos talunin ang demonyong si Nue, isang misteryosong sedan ang lumapit sa kanila. Ang isang matandang lalaki na nagngangalang Danma, na nasa kotse, ay tila interesado sa mga kasanayang taglay ni Harutora at ng kanyang mga kaibigan. Bago umalis si Danma para magmaneho ng kanyang sasakyan, naramdaman nila ang isang napakalaking aura mula sa kanyang katawan. Matapos ang insidente ng takot sa espiritu ng demonyo na umatake sa lungsod ilang buwan na ang nakalipas, sa wakas ay may pagpapatuloy na ni Harutora, Natsumi, at ang iba pa ang kanilang regular na buhay sa paaralan sa Magic Academy. Matapos makumpleto ang ilang semestre sa akademya, umabante na sila sa antas ng mga seniors sa kanilang akademya. Sa bagong student welcome ceremony ng Magic Academy sa pagkakataong ito, may isang bagong babaeng estudyante na hindi inaasahan nina Harutora at Natsumi. Ang bagong estudyante pala ay si Suzuka Dairenji, na nagpasyang simulan muli ang kanyang buhay bilang isang coquettish at kawaii-style Magic Academy student. Nang makita ang presensya ni Suzuka, automatikong nalungkot si Harutora, naiisip ang lahat ng problemang gagawin niya sa hinaharap. Maging si Suzuka ay gumawa ng problema para kay Harutora sa seremonya ng pagtanggap sa pamamagitan ng pag-anunsyo na siya ang kanyang unang halik. Sa isa pang araw, nang gaganapin ang mga aktibidad sa camping ng akademya, nakipag-usap sina Harutora at Natsumi sa iba pa nilang mga kaibigan tungkol sa insidente ng isang demonyong espiritu na sumalakay sa lungsod ilang buwan na ang nakakaraan.
Sinabi ni Suzuka na ang utak sa likod ng pag-atake ay isang grupo ng sindikato na tinatawag na Sokagokai. Ang grupong Sokagokai ay mga radikal at panatikong deboto ni Yako Tsuchimikado, na ang layunin ay muling buhayin si Yako. Ang lalaking dating dumukot kay Natsumi ay pinaghihinalaang mula sa grupong Sokagokai. Si Suzuka, na may karanasan bilang bahagi ng banal na general, ay naghinuha na may ilang tao mula sa grupong Sokagokai na nagbalat kayo at pumasok sa Demon Slayer Department bilang mga espiya. Ang matandang lalaki na nagngangalang Danma, na lumapit sa kanila noong gabi ng pag-atake, ay bahagi ng grupong Sokagokai. Pagkatapos, si Natsumi, na nagdududa pa rin sa kanyang sarili bilang reinkarnasyon ni Yako Tsuchimikado, ay nagtanong kay Suzuka tungkol sa kung paano patunayan na ang isang tao ay ang muling pagkakatawang tao niya. Sinabi ni Suzuka na ang tanging pinakatumpak na paraan upang patunayan ito ay sa pamamagitan ng pagsusuot ng balabal ng uwak ni Yako Tsuchimikado, na itinago sa opisina ng Demon Extermination Department. Nang marinig ang sagot na yon, tila hindi nakaimik si Natsumi at ang iba pa dahil hindi nila makukuha ang balabal ng uwak. Sa pag-uwi mula sa mga aktibidad sa kampang ng akademya, napagtanto ni Harutora na ang pink na laso na suot ni Natsumi ay eksaktong kapareho ng suot ni Hokuto. Nagsimula siyang maghinala na si Natsumi ang nagpadala ng Shikigami ni Hokuto. Sa ibang lugar, si Zenjiro at ang kanyang dalawang partner ay biglang inatake ng isang higanteng kwago na Shikigami na ipinadala mula sa isang tao. Dumating pala ang Shikigami para magbigay ng mensahe sa Demon Extermination Department na gagawin ni Danma ang pagnanakaw sa balabal ng uwak ni Yako Tsuchimikado. Si Zenjiro, na alam na ang orihinal na balabal ng uwak ay nasa Magic Academy kung saan nag-aaral si Harutora, hiniling sa kanyang pinuno na nagngangalang Miyoshi na bantayan ang lugar ng gusali ng Magic Academy. Samantalang ang mga balabal ng uwak sa kanilang opisina ay mga replika na balabal lamang. Nagkatotoo ang mga alalahanin ni Zenjiro. Sa panahon ng tanghalian, si Danma at ang kanyang hukbo ng demonyong espiritu, sa anyo ng mga gagamba, ay nagsimulang umatake sa mga Magic Academy. Dahil dito, agad na inilikas ng lahat ng guro ang lahat ng estudyante sa mas ligtas na lugar. Samantala, sina Harutora, Natsumi, at iba pa ay umakyat sa bubong ng paaralan ayon sa mensaheng ibinigay ng Shikigami Messenger mula sa principal. Sa bubong ng gusali ng paaralan, ang punong guro ay naghanda ng isang sagradong altar na maaaring magprotekta sa kanila mula sa pag-atake ng masasamang espiritu o demonyo. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang proteksyon na altar dahil madaling sirain ni Danma ang altar. Pagkatapos ay pinilit ni Danma ang principal na ibigay ang balabal ni Yako Tsuchimikado na nakatago sa gusali ng paaralan. Ngunit iginiit ng punong guro na tumanggi at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang balabal ng uwak. Habang nagiging tense ang sitwasyon, kumpleto si Otomo Sensei sa mga katangian ng damit ng isang banal na general. Ang matinding labanan sa pagitan ni Danma at Otomo Sensei ay medyo epic. Sa kanilang laban, agad na napagtanto ni Otomo Sensei na si Danma ay talagang hindi isang ordinaryong tao kundi isang kalahating demonyong tao na kontrolado ng masamang espiritu. Matapos ang desperadong pagsisikap na harapin siya, sa wakas ay natalo siya ni Otomo Sensei, sa tulong ni Zenjiro. Ngunit bago pa matapos mabuklod ang espiritu ni Danma, biglang sumabog ang katawan ni Danma ng misteryoso. Ang gusali ng Magic Academy ay nasira ng husto sa pag-atake ni Danma. Sa kabutihang palad, ang balabal ng uwak ni Yako Tsuchimikado ay nasecure na ng ama ni Natsumi. Pagkatapos, ang mga aktibidad sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Magic Academy ay pansamantalang inilipat sa gusali ng Departamento ng Demon Slaying. Sa panahon ng lesson, inutusan si Kagami na alagaan ang mga estudyante ng Magic Academy. Mukhang ipinapakita niya ang kanyang interes sa malaking potensyal ni Harutora. Pakiramdam niya ay sigurado siya na may napakalaking magic power si Harutora, ngunit hindi niya pa rin ito napapansin. Samantala, ilang opisyal ng departamento ng Demon Slayer na pinaghihinala ang mga espiya ng grupong Sokagokai ang inaresto at ikinulong. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng departamento, si Hirata, ay lumabas na isang espiya mula sa grupong Sokagokai. Ngunit nang subukan ng Exterminator Department Officer na namamahala sa pagdidisiplina sa departamento na nagngangalang Daishin na talunin si Hirata, ang katawan ni Hirata ay biglang naging isang teenager na babae na nagngangalang Takiko. Kinabukasan, sina Harutora at Natsumi, at ang iba pa niyang mga kaibigan ay inatake muli ng mga demonyong espiritu na ipinadala ng grupong Sokagokai. Ang proteksyong espiritu ni Kagami na dapat sana ay magpoprotekta sa kanila ay bumaling sa pag-atake sa kanila. Bilang resulta ng pag-atake na ito, nagpa siya silang sumilong sa bodega. Sa kasamaang palad, nagawang hanapin ng Shikigami spirit ni Kagami ang kanilang kinaroroonan at agad na inatake si Harutora gamit ang kanyang espada. Sa kabutihang palad, mabilis na tinulak ni Konkon si Harutora upang protektahan siya mula sa pag-atake ng espada. Ngunit ang pangyayari ay talagang nakapinsala kay Natsumi, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang babaeng estudyante ay nalantad. Nang makitang nasugatan si Natsumi, mas naging determinado si Harutora na talunin ang pag-atake ng demonyong espiritu. Matapos niyang buhayin muli ang Star Seal na ginawa ni Natsumi sa kanyang mukha,
Sa maikling panahon, nagsimulang mag-activate ang pang-anim na pandaman ni Harutora, at sa wakas ay napataas niya ng husto ang kanyang magic power. Bilang isang resulta, maaari niyang talunin ang demonyong espiritu sa pamamagitan ng paggamit ng wood and fire elemental magic. Sa gabi, sa Exorcism Office Building, si Daishin at ang kanyang mga kapwa-miyembro na nakatalaga sa isang disciplinary mission ay ipinatawag ng pinuno ng Demon Extermination Department na nagngangalang Genji Kurashi. Nang makitang binati ni Takiko si Genji, agad na napagtanto ni Daishin na si Genji ay bahagi ng Sokagokai Group. Si Daishin ay tinanggal mula sa departamento ng unilateral sa isang hindi patas na paraan. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang mga mag-aaral sa Magic Academy upang mag-aral sa bagong gusali ng paaralan ng Magic Academy. Ang pagkakakilanlan ni Natsumi bilang isang babaeng estudyante na kilala na ng ilang estudyante ay nagsimulang kumalat sa iba pang mga estudyante. Buti na lang at hindi inintindi ng mga kaklase niya ang pagkakakilanlan ni Natsumi. Nagpasalamat pa sila kina Natsumi at Harutora sa pagligtas sa kanila noong isang araw. Ang tanging tao na hindi pa rin tanggap na si Natsumi ay isang babaeng estudyante ay si Kyoko. Sa lahat ng oras na ito, may nararamdaman siya kay Natsumi, dahil akala niya ay si Natsumi ang lalaking nangako kay Kyoko noong bata pa siya. Dahil alam niyang babae si Natsumi, malamang na ang batang nangako kay Kyoko noong bata pa ay si Harutora. Si Kyoko, na nakaramdam ng pag-aalinlangan at pagkalito, ay nagpasya na mag-isa. Sa kabutihang palad, si Suzuka, na nakakaalam nito, ay agad na sinubukang i-comfort si Kyoko at hinikayat itong makipag-ayos kay Natsumi. Kinabukasan, nakatanggap si Harutora ng mensahe mula sa kanyang ama na nagsasabing ayos lang siya. Nang mapagtantong may kakaiba sa mensahe ng kanyang ama, nalaman agad ni Harutora ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Nasunog pala kagabi ang bahay ng pamilya Tsuchimikado ng apoy na misteryosong lumitaw. Ang mga apoy na iyon ay bahagi ng plano ni Genji na agawin ang balabal ng uwak sa pamilya Tsuchimikado. Ngayon ang ama ni Natsumi at ang ama ni Harutora ay nabigo na bantayan ang balabal ng uwak. Samantala, sinadyang ipadala ni Genji si Takiko bilang isang espiya sa isang Magic Academy sa pamamagitan ng disguise bilang isang bagong transfer student. Ginawa ni Takiko ang lahat para mapalapit kina Natsumi at Harutora. Sinabi pa niya na miyembro siya ng angkan ng Shoma, isa sa dalawang angkan na sumusuporta sa pamilyang Tsuchimikado. Si Takiko, na gustong malaman kung gaano kalaki ang magic ability ni Natsumi, ay nagpasya na anyayahan siyang lumaban ng one-on-one. Matapos makita ang kakayahan ni Natsumi na lumaban, nakaramdam siya ng pagkabigo at pagdududa na si Natsumi ang reincarnation ni Yako Tsuchimikado. Kinabukasan, inanyayahan ni Genji si Takiko na makipag-usap sa opisina ng Demon Extermination Department upang talakayin si Natsumi, na itinuturing na muling pagkakatawang tao ni Yako Tsuchimikado. Ngunit matapos malaman na babae si Natsumi, mukhang nagulat si Genji dahil nasaksihan niya ang pagsilang ng anak ni Yako Tsuchimikado, na lalaki noon. Ibig sabihin, sinadya ng pamilyang Tsuchimikado na ipagpalit ang anak ni Yako sa anak ng kanilang kapatid para protektahan ang tunay na tagapagmana ng mahiwagang kapangyarihan ni Yako Tsuchimikado. Nang marinig ang mga salita ni Genji, sa wakas ay nalaman ni Takiko kung sino ang tunay na tagapagmana ni Yako Tsuchimikado. Ang orihinal na tagapagmana ni Yako Tsuchimikado ang siyang magre-react kapag ginawa niya ang generating spell ni Yako Tsuchimikado. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Harutora. Nang gabing iyon, pumunta si Takiko upang makita si Harutora at ipinaliwanag na siya ang reinkarnasyon ng tunay na Yako Tsuchimikado. Hindi makagamit si Harutora ng magic sa kanyang pagkabata dahil sinelyuhan ng ama ni Harutora ang lahat ng kanyang magic power. Ang lahat ng iyon ay ginawa ng kanyang ama para protektahan siya. Samantala, si Natsumi, na talagang hindi nauugnay sa dugo sa pamilyang Tsuchimikado, ay isang bata na inihanda upang maging reinkarnasyon ng peking Yako Tsuchimikado. Matapos ipaliwanag iyon, agad na hinubad ni Takiko ang balabal ng uwak ni Yako Tsuchimikado at nagcast ng generating spell ni Yako Tsuchimikado. Gayunpaman, ang katawan ni Harutora ay hindi pa rin handang tumanggap ng mahiwagang kapangyarihan ng mga balabal ng uwak. Dahil dito, sinapian siya ng espiritu sa loob ng balabal ng uwak. Nang makita ito, sinubukan ni Natsumi at ng iba pa na abutin at iligtas siya. Biglang naalala ni Natsumi ang star seal na ginawa niya sa mukha ni Harutora habang nasa daan. Ang selyo ay nagpapahina sa selyo na ginawa ng ama ni Harutora. Nagpasya siyang gamitin muli ang star seal ng buong lakas para basagin ang seal na ginawa ng ama ni Harutora. Ngunit para magawa yon, kinailangan niyang isakripisyo ang sarili para may install ang kanyang star seal. Matapos ilagay ang star seal, sa wakas ay nakaya ni Harutora ang balabal ng uwak. Sa kasamaang palad, napilitan si Natsumi na mamatay. Si Harutora, na nakaramdam ng pagkataranta at pagkalito, ay agad na sinubukang iligtas siya. Naisip pa ni Harutora na gumamit ng ritual na nagbabalik ng kaluluwa para buhayin si Natsumi. Kaya naman agad niyang dinala si Natsumi sa mas ligtas na bakanteng lugar. Pagkatapos ay pinilit niya si Suzuka na gawin ang ritual na nagbabalik ng kaluluwa na dati niyang ginawa.
Ngunit tinanggihan niya ang kahilingan. Hindi nagtagal, dumating ang mga tropa mula sa departamento ng Magic Institute upang arestuhin si Harutora. Kinabukasan, sinubukan ni Toji, Kyoko, Suzuka, at Tenma na gumawa ng plano para mailabas si Harutora mula sa pagkabihag ng Magical Institution. Nais nilang tulungan siyang buhayin si Natsumi. Ang plano ni Toji at ang iba ay tinulungan ni Otemo Sensei at Danma, na ngayon ay masunurin kay Otemo Sensei. Dahil sa mga pag-atake na ginawa ni Otemo Sensei at Danma sa opisina ng Departamento ng Magic Agency, sa wakas ay nagawa ni Toji at ng iba pa na mapaalis doon si Harutora. Natatalo pa nga ni Harutora si Genji, na patuloy na pinipilit siyang sumali sa grupong Sokagokai. Matapos umalis sa opisina ng Departamento ng Magical Agency, nakuha nila ang balabal ng uwak ni Yako Tsuchimikado sa tulong ni Tenma. Pagkatapos noon, nagpasya si Harutora na gawin ang ritual na nagbabalik ng kaluluwa ng mag-isa. Nang ihatid na sana niya si Natsumi sa daan, si Harutora ay hinarang ni Kagami. Bagamat noong una, nahirapan siyang labanan ang magic power ni Kagami. Sa kabutihang palad, nagawa ni Harutora na talunin si Kagami sa tulong ni Konkon. Sa panahon ng labanan, biglang naalala ni Harutora ang nakaraang alaala ni Yako Tsuchimikado. Sa alaalang iyon, sa wakas ay nalaman ni Harutora na si Konkon talaga ang Shikigami ni Yako na pinangalanang Hishimaro. Agad na tinawagan ni Harutora si Konkon kasama si Hishimaro upang gisingin ang tunay na kapangyarihan ni Hishimaro. Si Konkon, na naging si Hishimaro, ay maaari nang harapin at talunin si Kagami. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isa pang Yako Shikigami na nagngangalang Kakubyuki at iniligtas si Harutora, na walang malay at muntik nang mapatay ng Shikigami ni Kagami. Matapos magising si Harutora mula sa kanyang pagkatulala, agad na pinuntahan ni Harutora at ng kanyang dalawang Shikigami si Natsumi, na binabantayan ni Takiko at ng kanyang dalawang Shikigami. Pagkatapos ay ibinigay ni Takiko si Natsumi kay Harutora nang walang kahit kaunting pagtutol. Tila, nakonsensya siya sa pagkamatay ni Natsumi. Pagkatapos noon, agad na dinala ni Harutora si Natsumi sa altar ng Tsuchimikado sa bubong ng gusali ng Magic Academy. Kaagad siyang nagsagawa ng ritual na nagbabalik ng kaluluwa para buhayin siya. Ang eksena ay nagbago sa sandali kung saan nakuha ni Tenma, Toji, Kyoko, at Suzuka ang balita na maayos si Harutora, ngunit sa ngayon, hindi pa rin niya sila nakikita. Nagtatapos ang anime sa eksena ni Harutora at Natsumi sa isang puting kwarto. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanya at nangakong muli silang magsasama balang araw. Ang moral na matututuhan sa anime na ito ay sinseridad at tiwala, na ipinakita ni Harutora at ng iba pa na dapat ay magkaroon tayo. Salamat sa panunood.